Kung gusto mo magkaroon ng napakaraming sales sa e-commerce na hindi ka nababaliw sa dami ng inquiries, manual na orders o kaya lost inventory, ito ang kailangan mong panoorin. Itong masterclass na to is all about the basic e-commerce tools na ginagamit natin para mag-stripe ang ating e-commerce business. This is what we call the pancake, botcake, and POS. No, ang katulong mo and yung survival kit mo to strive your e-commerce business. Bakit? Kasi yan yung tatlong tools na ginagamit ng mga legit na 6 to 7 figure stores para ma-automate yung chat, orders, at inventory habang tuloy-tuloy pa rin ang benta. Pancake helps you manage your inbox like a pro. Botcake automates replies para kahit tulog ka, nagbebenta ka. And POS, siya yung bahala sa stocks at sales tracking mo. No more sino na ulit bumili nito? Moment. So if you're tired of doing everything manually, kung gusto mo na ng business na tumatakbo kahit hindi ikaw ang nag-aasikaso every second, this is the course that unlocks you freedom. Kaya let's go and watch this till the end. So bakit ba tayo gagamit ng pancake ulit? Why use pancake? Because ito yung ginagamit natin to centralize all messages. Okay? Centralize all messages. So, as of right now, ang gumagana ngayon sa Gensys and other partners, top partners ng Gensys, sa Facebook page ang kanilang, or Facebook, ang kanilang main platform para makapag-generate ng leads and also ng sales. And dito naman sa Pancake, omni-channel naman to as much as possible. Pwede mo na rin i-connect yung TikTok mo dito, yung Instagram mo dito, pwede mo na rin i-connect yung Lazada, Shopee or TikTok or any e-commerce platform. Pero for now, ang nag-work right now sa Gensys and sa mga ibang mga partners is through Facebook. Okay? Or Meta. Kaya doon muna tayo mag-focus. Also, ang kagandahan nito, ang Pancake, ang paggamit ng Pancake, ginagamit yung, meron tayong mga tinatawag dito na tags. Okay? Mga conversation tags for better organization ng leads. No? Kasi kapag the moment na i-run mo yung iyong creatives at napakaganda ng creatives mo sa pinakaunang run mo, dadagsain ka as much as possible ng mga leads niyan, mga customers. No? And paano mo ma-handle kung sino yung niluluto mo pa lang na leads, sino dito yung mga bumili na, sino na dito yung mga may mga mas sinasabing hindi mo magaganda, pwede mo yung tagan in a very effortless way. No? Ayun yung makikita natin. And also, faster response din as well kasi doon nakafocus ka lang sa mga leads mo, no, sa iyong e-commerce business, no? Hindi siya nahahaluan ng mga personal messages mo sa iyong personal life. Kaya importante na dami account talaga yung ginagamit natin, no, to for this e-commerce business. And number 4, perfect for FB ads, FB Messenger ads, no, because ako din katulad ng binanggit ko kanina, I was in the insurance industry before, no, and dinadagsa po ako ng leads mga 1,000, 2,000 kada araw. And kung yung ginagamit ko po yung Meta Business Suite, maganda naman po siya, pero kung ganong kadaming leads yung pumapasok, hindi ko na rin po kinakaya. No, kaya napaka-powerful talaga ng Pancake because nandun na lahat and effortless talaga yung pag-manage ng mga leads doon at pagsagot mo doon. Kaya sobrang laki ng tulong ng isang tools na ito. Okay, so kung ito na yung natin, Pancake natin, and excited na ako, no, kung beginners ka pa lang sa e-commerce, kung partners ka pa lang or zero knowledge ka pa lang dito sa e-commerce, sobrang ma-appreciate mo to kasi pwede mo rin tong i-apply sa mga ibang online businesses mo aside from e-commerce dito. So kung clear na sa'yo kung bakit natin ginagamit ang Pancake for leads management and customer management at paano ito makakatulong sa iyong e-commerce business at sa ibang mo pang mga online business. No, kaya dive in naman tayo kung paano natin yung step by step, no, na i-connect ang Pancake, ang iyong Facebook page or yung Facebook account sa iyong Pancake. Step number 1, okay? Punta muna tayo dito sa punta ka sa Pancake and then mag-sign in ka dito mula sa upper right corner. Click mo sign in and then continue with Pancake. I-click mo tong connect. I-click mo tong connect and then i-choose mo yung Facebook. Then reconnect with Facebook. Antayin lang natin loading siya. So, successfully log in.
So continue as to yung dummy account. Then i-select mo yung iyong Facebook page na ginawa, which is ito sa akin as an example, everyday home needs. Then continue. Continue lang and then save. Got it. Click got it lang. So ito yung Facebook page na yun, or kung hindi mo makita, dito sa may dashboard nila, punta ka lang sa may connect ulit, upper right corner. Okay, and then hanapin mo dito sa Facebook or dito kung ano yung available, makikita mo yan. And then, yan na yung way paano mo siya may connect yung Facebook page mo papunta sa Pancake. Okay? So, i-click natin tong i-click natin itong Facebook page natin, Everyday Home Needs. And ito kasi existing existing Facebook page ko na ito, no, na ginamit before, and kung ano mga ginagamit itong mga item. And then punta muna tayo dito sa may upper so ito yung mga messages before ng mga customers, and punta muna tayo dito sa may left side, no? Punta tayo sa may left side. So dito ang mga icons na nakalagay dito, so isa-isahin natin to, pero hindi lahat ay magagamit natin, no, during the testing. But dito muna tayo mag-start, no, sa all conversations. So ito yung all conversations, nandito lahat ng mga messages na pumapasok and also mga comments, no? Ibig sabihin lahat nandiyan. So ito naman yung mga unread pa. Okay, yung mga unread na mga messages, makikita mo yan. Dito naman makikita mo yung mga comments, no? Specifically. So basically itong mga nasa left side, ito yung mga filter niya, no, kung saan gusto mong pumunta, because kapag napakarami ng mga inquiries mo na pumapasok, like for example 300 to 1,000, mahihirapan ka na kung nasaan yung mga comments and then yung mga messages. Kaya finilter siya ni Pancake. Next naman natin is yung mga messages naman. No, yung mga messages naman. So ito naman yung mga leads na pumapasok sa iyo sa loob ng iyong yung mga niran mo na ads. Then siguro jump muna tayo dito. Ito naman yung mga reviews. So mga reviews ng mga customer, pwede mo i-click yan. And then dito naman, no, yung mga umorder sa iyo. Yan yung mga may phone number, no? And basically yun yung mga i-check mo. So yung may mga phone number, dito sa e-commerce, pag may phone number, napaka-importante niyan kasi ibig sabihin ready na yung umorder sa'yo. Then ito naman yung filter conversations without phone number. Ito naman yung mga wala pang phone number. So yan yung mga yon. And then itong mga to, yung mga nasa baba, hindi pa siya kailangan as of right now kasi pre-launch pa lang siya. So mas maiintindihan to sa level 2 ng ating Pancake Masterclass. Okay, tapos na tayo sa may left corner nung Pancake, which is basically ito lang naman is yung pang-filter ng mga messages. And dumako naman tayo sa may row naman sa taas, no, dito. So dito sa conversations, basically ito yon, makikita natin yung mga conversations natin sa ating mga customers, kung paano tayo sumagot. Dito naman sa orders, ito napaka-importante na to, pero hindi ka muna i-click kasi mapupunta ako sa ibang lugar niyan eh. Pero itong mga orders, dito mo makikita yung mga naka-process na orders o yung mga nagbigay ng numbers. Yung mga posts, click naman natin yung mga posts. Ito naman yung mga creatives na niran mo. Okay? And then sa statistics naman, dito naman natin makikita yung mga engagements natin o yung mga pumasok na customers in the last few days or months. Yan, makikita natin yung mga statistics, kung sino yung mga nagpo-perform, yung mga engagement. And also, dito naman sa settings, makikita natin yung mga iba't ibang settings like mga notifications and sounds. Basically, hindi pa natin to kailangan at all at hindi naman siya madalas ginagamit pa. Okay, tapos na tayo dito sa may left side, tapos sa may right side.
Nasa may upper side. So dito naman tayo sa may tags naman. Alright, so since tapos na tayo sa mga icons ng pancake sa left side, and also tapos na rin tayo dito sa upper, okay, upper columns ng pancake. So dito naman tayo sa may lower, no, sa bottom nitong pancake, which is makikita natin dito yung mga tags. Okay? Sa mga tags. So let's say for example, ito yung mga name ng mga tags: inquiry, issue, urgent. Ito yung default, no, ni pancake. And dito sa inquiry, kapag may pumasok na leads, no, pwede mo siyang tagan as inquiry. Click mo lang yan para mawala yung niya, yung tag niya dun sa inquiry. And then click mo lang rin kung kung halimbawa order confirm na siya, pwede mo tanggalin yung inquiry. So basically ayun na yung default niya. Sa issue naman, ginagamit natin kapag may issue si customer, no, may certain customer. Let's say for example sa mga items, ganyan. And then yung urgent naman, ito yung halimbawa nagbibigay na ng details, something like that. And also order confirm. So kung isi-set up mo pa lang siya, no, and basically this is pre-launch talaga ng pancake, pwede mong i-customize yung mga nakalagay dito sa may conversation tags sa baba. So for example, so paano mo ba mako-customize yung mga conversation tags mo na based sa kung anong gusto mong ilagay? Block ba yan? Phone number? Order confirm? No? Saan mo to ilalagay? So saan mo to i-edit? So punta ka dito sa may settings. Settings tayo, and then i-click mo yung conversation tags. Yan. After mo sa conversation tags, makikita mo dito yung mga tags na ito. So ito yung kanina nakita mo sa inquiry, issue, urgent, order confirm. So pwede mo yang i-edit. So click mo lang tong pencil icon na ito. Edit mo siya. And then ilagay mo, pwede mong baguhin yung mga colors niya, kung anong trip mong colors. Pero for the sake of this, for the purpose of this course, stick muna tayo doon sa may inquiry. Okay? Dito sa black na color. So pwede mong i-save, pwede mong palitan kung gusto mo new message. Yan, pwede siya mabago. Or inquiry muna. Inquiry. Yan. Then save. Okay? So pwede mo yan baguhin. Yung urgent, pwede mo baguhin. Issue, pwede mo baguhin. Yung color, pwede mo baguhin. And pwede ka rin magdagdag ng tag. Like for example, pwede natin ilagay dito sa add tag, resell. Upsell, for example. Or for example natin, loyal customer. Yan, loyal CX. O customer CX, yan ang tawag. Pwede nating, ang gawin nating color, pwedeng ito, blue. Or parang light blue na ito. So, pwede yan, lagyan natin ng add tag. And then yan, makikita mo na nadagdagan yung tags niya. So, saan mo naman ito makikita? Punta ka sa conversation ulit, click ka ng isa dyan, and makikita mo to. So, si loyal CX, yan. Diyan mo siya makikita. I-click mo lang yan, at makikita mo magpa-pop up na yan. So for example ito, loyal CX, pwede mo siyang tagan ng ganito. Urgent, order confirm, pwedeng marami kahit ilan, no? Para mas organize siya. So kaya napaka-importante ng taggings natin for this pre-set up, no? At least malalaman mo na kung ano yung isi-set up mo right now. No, and mas maganda i-set up mo muna yung yung default lang muna. Ikaw na yung bahala na magbago nito. Let's say naman, so since nasa pre-launch tayo, nasa pre-set up tayo ng pancake, syempre may mga pumapasok diyan ng mga customers na, and ang karamihan naman ng mga tinatanong ng mga customers natin ay yung mga how much, ganyan, how much, magkano po ito. So ayun yung mga karamihan ng mga tanong. Like for example, ito nagtanong siya ng magkano. And sa lahat, ayun din yung mga itinatanong. So, paano ba? Ano ba yung mga ipiprepare mo na spiel para dito? Ano ba yung mga ipiprepare mo na spiel para dito para smooth na lang, no? Hindi ka pa ulit-ulit or type ka ng type kung magkano. At mas maganda kung mag-prepare ka ng 4 na spiel or tinatawag namin na Big 4 dito sa e-commerce na basic spiel, no, para maisasagot ka na agad sa mga customer mo kung nagtanong sila kung how much
or paano gamitin yung mga items na niraran mo, okay, o binibenta mo. No, and kasama yan dun sa previous module kung paano ka mag-setup. And kung naka-ready na yan, okay, kung naka-ready na yung setup mo na yan ng mga spills, no? Kung naka-ready na yung mga spills mo right now, para bago i-run, no? Bago i-launch ang iyong product or creatives or FB ads na ira-run, so saan mo ba yan isi-send para hindi ka na mahirapan? So let's say for example, punta ka dito sa settings, or parang katulad siya ng ganito. Naka-save na agad. For example, ito, punta ka lang ng slash, then yan yung gagamitin mo. Okay, pipili ka na lang ng how much, nandiyan yung item, and marami pang iba. So saan mo ba yan makikita at saan mo yan isi-set up? Sa pre-launch ng Pancake mo. Punta ka ngayon sa settings. Okay, punta ka dito sa settings. Punta ka dito sa replying helper na tinatawag natin. Okay? And yan sa replying helper, diyan mo na i-set up yung iyong mga 4 basic spills, which is yung kung magkano siya, kung ano yung item, order form, features and benefits. No, and kung gusto mo ng bonus, how to use na spill. So ayun yung 4 na pinaka-importante. So kung ano yung item na yon, description. Number 2, how much siya. Number 3 is how to use. Number 4, features and benefits. And number 5 is yung order form. Okay? So ang setup na yan, ilalagay mo lang dito para nakasave na agad. So let's say for example, paano ka mag-add dito ng spill mo para hindi ka na pa-type ng pa-type. Lagay mo lang dito create. Let's say, type mo how much. Nagtatanong si customer ng how much. So dito mo na ilalagay yung dinesignate mo. So let's say for example, nagtanong si customer ng ng how much. So create ka lang dito para hindi ka na mahirapan na paulit-ulit kang magtatanong kung magkano yung presyo niya at isasagot mo, ganun din. So lagay mo na lang dito how much. How much. Yan. And then i-paste mo dito yung spill na pinagawa sa'yo from previous module. Okay? And then, ito na yung promo price niya. So pwede kang mag-attach dito. Aside from text na ganito, nakakatulong din para mas mabilis makabenta sa customers yung mag-add ka ng mga images. Okay? So click mo lang ito. So click mo lang itong icon na images na to, and then i-click mo itong mga photos nila. Yan. Then select mo lang, and then punta ka sa baba, scroll down ka, save template. Yan. So meron ka ng how much ito na spill. Ayan. Itong how much na spill. At makikita mo yan sa conversation. So paano mo yan makikita kung nandyan talaga at effective? Punta ka dito sa conversation. Balik ka lang lagi sa conversation. And then, i-type mo lang yung slash. Yan. At lalabas na yung mga sinave mo na replying helper. So ito yung sinave natin na replying helper kanina. How much? At yan, napasok na siya. So paano mo magagamit or mapapalabas yung create mo na replying helper? Just click lang yung slash. And then, sa keyboard mo, and then click mo yung how much na ginawa mo. Yan. Tapos, kapag okay na, click mo lang, enter. Yan. At magsisend na siya automatically. Yan. So, okay na siya. So, yan yung mga basic tools or basic concepts na kailangan mong malaman when using Pancake. Kung isi-set up mo pa lang for pre-launching ng ads mo. Okay? And then, kung nakinig ka dito sa buong video na to, mas maganda kung i-apply mo siya as of right now na para masanay ang iyong kamay kung paano at maging familiarize sa paggamit ng Pancake. So, pause this video muna, no? And i-apply mo or maging familiarize ka dun sa mga icons na ginamit natin sa Pancake.
So, kung okay ka na, done ka na gawin yung familiarization ng pancake. So, importante na ma-navigate mo to na maayos at ma-familiarize mo siya ang pancake because this is really powerful talaga. And in terms of navigating, kung may subscription ba ito or wala, the answer is yes, meron siyang subscription, pero ang kagandahan sa pancake, meron siyang 17-day free trial kapag bago pa lang yung page na i-connect mo sa kanya. Okay? So that's really important to know para hindi ka muna gumagastos. No? And saan mo siya makikita? Lagi ka lang punta ka lang dito sa right side, yung profile ng account mo, and then i-click mo yung account and makita mo lang dito yung mga subscription mo. No? And ito kaya wala siyang subscription is because nagamit na to before. So done ka na ba sa pag-familiarize ng pancake? No? And importante naman na may na-set up ka na right now dito sa level 1 bago mo i-launch yung iyong creatives o kaya yung product. At ang kailangan mo dito, dapat na-set up mo na. Important key points, na-set up mo na na-connect mo na yung Facebook page mo doon sa pancake. Number 2 is na-edit mo na. Okay? Na-edit mo na yung mga conversation tag sa baba na trip mo kung saan mo gusto. Number 3 is meron ka na ring na-set up. Kapag may mga pumasok na leads doon sa products mo at gusto nilang bumili, meron ka na agad na maire-reply sa kanila. So there you have it, guys. This and the level 1 of pancake masterclass, the foundation level. With this, guys, I want gusto ko lang manghingi ng support sa inyo kung ano yung biggest learning nyo rito sa level 1, the foundation level of pancake masterclass. So, thank you very much, guys. Bye-bye. Bye-bye. See you on level 2.